Kasal ng kaisa-isang anak, tapos hindi man lang nadaos ang granding kasal. Tiyak na may masasabi ang mga tao. Tatawanan tayo sa likod. Kailangan talagang ituloy ang kasal ninyo at gawin itong engrande at marangal. Pa, pwede bang ipagpaliban muna natin ito? Sira ulo ka ba? Anong ibig mong sabihin? Ay mo bang pakasalan si Xiaoruo? Si Xiaoruo lang ang kinikilala kong manugang, wala nang iba. At kung may gagawin kang kalokohan, puputulin ko ang binti mo! Shuyuan, hindi niya ako sasaktan. Naniniwala ako sa kanya. Si Xiaoruo ay hindi lang laging tagapagligtas mo, kundi tagapagligtas ng buong pamilya Lin. Kung lolokohin mo siya, palalayasin kita sa pamilyang ito. Hindi ko naman sinabi na ayaw ko. At saka, huwag ka na magsalita. Ang kasal na to, ako na bahala mag-ayos. Kailangan nyo lang gawin ay hintayin ang araw ng kasal. Isuot ang kasuotan at dumalo para ikasal. Xiaoruo, pasensya na kung nauna na ako. Hindi ka ba na-offend? Hindi po, okay lang. Salamat po, Pa. Ayos. Gusto niyo ba ng Chinese style o Western na wedding? Mabuntis na ako! Totoo ba? Oh, tingnan mo, may pregnancy report na ako. Confirm talaga. Next week, di ba ikakasal na si Lin Xiao dun sa babaeng kalye? Magpapakita tayo. Isang araw bago ang kasal. Iharap natin itong report kasama ang video footage. Pakita natin sa pamilya Lin. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Sigurado ka bang hindi tayo mabubuking? Yung CCTV ba? Naayos mo na ba? Oo, ayos na. Ang natili lang yung palabas sa kwarto niya. Kung ganun, ayos na. Ngayon, buntis ka na. Wala nang lusot si Lin Shuyuan. Kahit matuklasan niya ba ang totoo, kahit na makapatay tayo, so what? Ito ang magiging panakot natin. Ang pamilya Lin, tiyak na para sa dangal nila, itatago na lang nila ang lahat. Ang inaalala ko lang si Liu Ruo. Sabi ni Du Xiao, may pagka-misteryosa daw ang babaeng yon. Hindi siya matalo kahit 10 kalaban. Totoo mabigat si Liu Ruo, hindi maikakailayan. Pero kung kusa siyang susuko, magkakatipid tayo sa gulo. Ma, kusa siyang susuko, huwag kang umasa. Gustong-gusto na makapangasawa ng mayaman. Wala si hinagap niya ang umurong. Kung hindi pwedeng sapakin, ang atakihin natin sa puso. Puso? Maso naman, talaga bang gusto mong pakasalan si Lin Shuyuan? Tagal na kaming kasal sa papel. Normal lang naman magpakasal, diba? Pero, ang kasal ng dalawang tao kailangan ng damdamin. Master, gusto mo ba talaga siya? Mahal mo ba talaga siya? Oo, gusto ko siya. Tungkol sa pagmamahal. Oo, mahal ko rin siya. Ano? Hello? Sino to? Sino ka? Tagal na tayong hindi nagkikita. May gusto akong pag-usapan. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Tungkol to sa asawa mong si Lin Shuyuan. Ayaw mo ba malaman? Sige, hintayin mo ako. Master, may nangyari ba? Wala naman. May aasikasin lang ko. Mauna na ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tutulungan kita. Sige, samahan mo muna ako sa isang lugar. Sige, sabihin mo na. Anong tungkol kay Li Xuan? Huwag ka munang magmadali. Ang init ng ulo mo. Panoorin mo muna tong video. Ngayon mo lang siguro nalaman na ang asawa mo, may babae palang kinikita sa labas. Umalis ako ng 6:40, tapos yung babae, lumabas ng 6:50. Galing mismo ako sa kwarto. Kung gusto mong manggulo, tingnan nga natin kung ano pang drama ang ihahain mo. So may nilandi ang asawa ko at may nakasama sa kama. Ano naman ngayon? Anong ibig mong sabihin? Dapat ako nagtatanong niyan sa inyo. Baka balak niyong gamitin ang video na yan para i-blackmail ang Lin family. O baka naman yung babae sa video, kala niya aakyat siya ng posisyon at magiging opisyal na asawa ni Lin Shuyuan. Pangarap mo lang yan. Ikaw, Li Ruo, sabihin ko na ang totoo. Si Lin Shuyuan may nangyari sa kanila ni Xinyan. At ngayon si Xinyan buntis na. Anak niya, kapag kumalat to, anong mukha ang ipapakita
ng Lin family sa Shanghai. Kaya kung matalino ka, makipag-divorce ka na kay Lin Shuan. Kung hindi, papahiya ka pati ang pamilya nila. Mag-isip ka ng mabuti. Isipin mo kapatid, kahit anong gawin mo, ito na ang katotohanan. Walang lusot sa nangyari. Ako mismo, ang nakatulog sa isang kama kasama si Lin Shuan. At higit pa dyan, si Lin Shuan ang ama ng anak ko. Anong ginagawa mo? Ito ang buntis siya. Sandali lang. Buntis nga siya. Kaya tigilan mo na. Tama na. Ngayon na napatunayan ng anak ko na buntis siya, ikaw na mismo ang makipag-divorce. Hayaan mo na ang anak ko ang mapangasawa niya. O gusto mo kami na mismo ang magpakalat sa Lin family hanggang sa ipatapon kanila palabas ng bahay. Pumili ka. Oh, sigurado ba kayo? Na anak ni Lin Shuan yung dinadala niya? Anong ibig mong sabihin? Ngayon mo pa sasabihin ng bagay na yan? Pues makinig ka. Walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung ikaw ang may kasalanan. Ikaw... Ma, baka nabukod na tayo ng babae, baka may nahalata siya. Tingin mo? Bakit ganon? Kalma lang siya. Tapos tinanong pa niya yun. Imposible. Paano niyo malalaman na hindi kay Lin Xiao ang bata? Sa tingin ko, trip niya lang natakutin tayo para tayo mismo ang magduda. Sa totoo lang, baka mas kabado pa siya. Tingin mo, ganun lang? Oo, syempre. Isang batang babae lang yan. Paano niya madadiagnose kung totoo o hindi ang pagbubuntis mo? Wala naman siya ebidensya. Nagbabluff lang yan para takutin tayo. Pakitang tao lang yun. Gusto lang niyang umatras tayo sa plano. Kasi pag nagpatuloy tayo at harapin ng Lin family, baka mawala siya sa pwesto ng pamilya. Ganun pala yun? Buti na lang muntik na tayong lokoy ng babaeng yun. Ngayon, anong gagawin natin? Ayaw rin umurong ng babae. Wala rin ako magawa sa kanya. Si Patriarch Lin, di ba siya ang nag-aasikaso para sa kasal ni Lin Xiao at ng babaeng yun? Tayo na mismo ang kumausap sa kanya. Ay, ba't nandito ka pa? Wala naman akong lakad eh. Kaya naisip ko na maghintay na lang dito para salubungin ka, Master. Pwede bang may ipagawa ako sa'yo? Ano yun? Yung Crown Hotel. Familiar ka ba dun? Kakilala ka ba yung mataas ang posisyon dun sa Crown Hotel? Amin yun, no? Negosyo ng pamilya namin yan. Sa inyo? Mayaman pala talaga kayo. Hindi naman kasing yaman ng Lin family nyo, pero sa Shanghai, nasasama pa rin kami sa top families. Baka pwede mo naman ako i-consider. Mayaman talaga ako, promise yun. Totoo yun, mayaman talaga ako. Pera ng magulang mo yun. Hindi mo pera yun. Pero kapag ako na ang tumanggap ng negosyo namin, edi magiging akin lahat yun. Kung sa inyo pala ang hotel, edi mas madali ito. Anong balak mo? Pakitulungan mo naman ako. Pakisilip ng CCTV sa room 888. Mula sa 24th hanggang 25th ng buwan. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari noon. Tawag lang yan. Pakikuha yung CCTV sa room 888 sa hallway. Mula 24th hanggang 25th ng buwan. Sakto sir. Nagka-maintenance kasi. Lahat ng surveillance data. Nabura lahat ng files. Ano sabi mo? Ay, naalala ko na. May cloud backup pa pala tayo. Oo nga pala. Compile mo lahat ng footage mula sa 2 araw na yon. Pag may palpak ka pa ulit dito, alam mo nang kahinatnan. Isa pa, gawin mo ako ng written report kung paano talaga nangyari yon. Master, tapos na po lahat. Paano mo nilaman na may backup? Negosyo ng pamilya namin yan eh. Posibleng magkaroon ng ganitong katangahan. Kaya sigurado akong mayroong nag-delete talaga ng data. Kin ba? Salamat talaga ah. Walang naman. Ay, Master, bakit mo nga pala pinakialaman yung CCTV sa kwartong yun? Sa tingin ko kasi piniframe yung mister ko. Alam ko wala siya kasalanan kaya gusto ko hanapan yung ebidensya. Ang mister mo? Oo naman. Asawa ko si Lin Shuan. Kaya master mo rin siya. Ang weirdo mo talaga! Walang hiya ka talaga! Pa, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Anak, may ginawa ka bang masama kay Xiao Ruo? Pa, ano sinasabi mo?
Hindi kong gagawang saktan siya, no? Kita mo, hanggang ngayon ayaw mo pa rin aminin eh. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang totoo dito? Pregnancy report. Yusin yan. Ngayon sabihin mo sa akin, itong bagay na to, may kinalaman ka ba o wala? Siya talaga? Hindi maaari. Ano bang ibig sabihin nito? Totoo po. May kinalaman ako sa nangyari. Pero pakinggan niyo po muna ako. So totoo talaga ikaw may sala? Hindi mo ba naisip kung paano mo nasaktan si Xiaoruo? Lumuhod ka sa harap ko. Lumuhod! Xiuan, to bang ikaw at si Lucian yan? Kayong dalawa nun? Pa, matagal ko nang iniimbestigahan to. May mali talaga rito. May hindi pagkakaintindihan. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Nasa CCTV ang ebidensya. Kitang-kita kayong dalawa. Magkasunod sa labas ng kwarto. Tupag ba sa timing ng pagbubuntis, sasabihin mong misunderstanding? Uminom ka siguro ng gabing yon. Hindi ko na maalala nangyari noon. Hindi ko nga alam kung may nangyari sa aming dalawa. Hindi ako sigurado kung may mangyari man o wala. Pa, papangakuan ko po kayo. Lalabas ang buong katotohanan. Lilinawin ko ang lahat. Hindi mo ko kailangan liwanagin. Ang dapat mong bigyan ng paliwanag si Xiaoruo. Ngayong buntis na siya. Nagpunta pa rito. Anong gusto mong gawin ko? At higit pa rin, malapit na ang kasal niyo ni Xiaoruo. Paano kung bigla silang sumulpot sa okasyon? Saan namin ilalagay ang mukha namin? Mapapahiya ang buong pamilya niyo. Iisipin ang lahat. Na nagloloko ka, anong sasabihin mo kay Xiaoruo pagkatapos nun? Pa, ako na po ang bahalang ayusin ito. Pangako po. Hindi lang. Ikaw ang tinulungan ni Xiaoruo. Pati buong pamilya Lin. Niligtas niya. Kaya nga niisip ko na sana magkaanak na kayo kagad. Kung talagang wala ng paraan, puntahan na lang natin ang mag-ina at kausapin. Handa naman ang pamilya Lin na bayaran sila. Pa, kung nagpunta sila para makipag-usap sa inyo, ibig sabihin, hindi lang pera ang habol nila. Gusto nila makapasok sa pamilya Lin. Yan ang balak mong gawin. Pwede mo ring iwan si Xiaoruo dahil sa sakit mo. Si Sunyan at ang anak niya masyadong mapilit. At saka ilang araw na lang, kasal niyo ng dalawa ni Xiaoruo. Paano mo pa ililihim to? Hindi na to matatakpan. Pa, anong ginagawa niyo? Bakit nakaluhod ng asawa ko? Hayaan mo yan. Hayaan mo siyang lumuhod. Anong meron? Ay, Xiaoruo. Humihingi kami ng tawad sa'yo. Ano pag nangyari? Hindi ko maintindihan. Isa sa mga sinasabi niyo. Kamali ang lalaking yan. Nagkamali siya. Ginawa niya ang isang bagay na hindi tama para sa'yo. Kamali? Hindi tama sa akin? Oo, nalasing siya. Tulog sa ibang babae. Kailan pa? Mga 1 buwan lang nakalipas. Ay, ngayon, ewan ko na lang talaga kung paano ko siya may pagtatanggol kahit anong paliwanag ko. Wala na eh. Alam ko na to. Alam mo? Oh. Paano mo nalaman? Si Sunyan, ba't ang anak niya nagpunta sa'yo? Oo. Pumunta sila kaninang tanghali. Anong sabi nila sa'yo? Ang gusto lang nila, maghiwalay kami. At pumayag ka? Siyempre hindi ako pumayag. Sabi ba nila kung yung dinadala ni Liu Xinyan, anak ni Xiuan? Oo, sinabi nila. Hindi ka ba galit? Magalit? Bakit? Bakit ako magagalit? Kahit pa may nangyari kay Xiuan at sa babaeng yon at buntis pa siya, hindi ka pa rin magagalit? Hindi po. Ay naku po, Xiaoruo, nasyak ka lang ba? Napabaliw ka na? Ano ka ba naman? Wala naman nangyari sa kanila at saka... Yung bata sa tiyan niya hindi naman anak ng asawa ko. Bakit pa ako magagalit? Hindi ako galit. Ikaw, to ba yan? Oh, kanina tiningnan ko ang pulso ni Liu Xinyan. Isa akong bihasa manggagamot, hindi ako nagkakamali. Panood ka rin ng CCTV. Mula pagpasok ni Liu Xinyan sa kwarto hanggang paglabas niya. Ilang minuto pa lang ang pagitan. Ano magagawa nila sa ilang minuto? Nakuha mo yung footage noon? Oo. Nung dumating si Liu Xinyan kanina, pinakuha ko agad kay Ruru. Kaya alam ko na ang buong pangyayari. Nakita ko na lahat. Pero dati, pinahanap ko kay Gao Jing yung CCTV footage. Ang sabi nila, burado na raw kasi yung pinuntahan nila manager ng files. Binabura lahat ng file. Pero sa cloud, may backup pa rin. So ibig mo sabihin, bago pa man yun? Bago ang lahat, may ibang taong pumasok sa room? Oh,
Hindi ko alam, wala akong nakita. Ayos. Malinaw na ngayon. Wala talagang kilalaman si Xiuan sa lahat ng ito. Pinagbintangan lang siya. O anak, sige na. Tumayo ka na. Sige. Namanhid yung tuhod niya. Pa, ang totoo may bahagi pa rin ako sa nangyari. Kung hindi kami nagtalo noon, hindi na sana siya lumabas at naglasing. At hindi na rin sana nauwi sa ganitong sitwasyon. Ay, Xiaoruo, wala kang kasalanan dito ha. Siya lang ang hindi makapagpigil sa sarili niya. Ngayon na, klaro na ang lahat. Ang dapat nating isipin ngayon, paano natin masusolusyonan ang magitan ng Liu? Anong solusyon pa ba? Diretsyong i-demanda. Plano silang lukuyin ng Lin family. Yung ginawa nila, krimen na yun. Ipapahuli natin sila, ipapakulong sila. Ipapasok sila sa kulungan. Hindi pwede. Sa tingin mo ba, mali lang ang pag-indindi nila kay Papa? Makaibang totoo. Hayaan niyo na po ako sa bagay nito. Ako na po ang bahala. Hindi naman po sila magtatagumpay. Pero baka gumawa pa sila ng mas masama. Kapag nangyari yun, ang iniisip ko, baka may masamang mangyari sa'yo. Dalawa lang naman po sila pa. Ano ba magagawa nila? At kasama ko pa siya. Huwag kang mag-alala pa. Protektahan ko si Ruro. Sige, pero tandaan mo, kapag si Ruro kahit bagyang masaktan, huwag kang babalik sa pamilya Lin. Hindi ko alam, sino ba talagang tunay mong anak? Ano sabi mo? Sabi ko, poprotektahan ko ang asawa ko. Ang misis ko. Sisiguraduhin kong ligtas si Ruro. Poprotektahan ko siya palagi. Yan, ganyan dapat. Sige na, muna na po kayo mag-usap. Natutulog na ako. Uy bata, anong tinatanga-tanga mo riyan? Sundan mo na siya. Uy, huwag ka magpanggap. Alam kong gising ka pa. Sige, magkunwari ka pa. Hoy, anong ginagawa mo? Nung gabing yun, ikaw yun, hindi ba? Hindi pwedeng aminin. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Hindi mo alam? Talaga lang ha? Wala nang mas nakakaalam yan kundi ikaw. Nung gabing yun, ano bang ginawa mo sa akin? Ha? Wala akong ginawang kahit ano ah. Pinagsasabi mo, malis ka na nga, matulog na tayo. Ano nangyari sa'yo? Masakit ang dibdib ko. Hirap akong huminga. Alam ko ikaw yun. Kasi naalala ko. Lin Xiao, bakit mo kami pinapunta ngayon? May kailangan ka ba? Kailan mababalak? Hiwalayan ng kapatid ko. Ang alam ko, inaayos pa ng magulang mo ang kasal. Para ba to sa inyo ni ate? Ganyan ba kayo kasigurado? Napanalo na kayo? Id, alam kong kasal ka na kay Lin Xiao. Pero itong batang dinadala ko, anak yan ni Lin Xiao. Kaya naman sana, marunong kang umiwas. Iwanan mo na ang Lin family. Grabe kayo ah. Wala talagang kahihiyan. Tignan mo na lang to. Noong gabing yon, pagkatapos mo akong dalhin sa hotel room, tinawagan ka ni Du Jingteng palabas. Pagkatapos, ang asawa ko pumasok sa loob ng kwarto. Lumabas lang siya, 6:40 ng umaga. Kalipas ng 2 minuto, ikaw naman ang pumasok sa kwarto ko. 6:49, pinaalis na agad kita sa kwarto. Paglabas mo, ayos na ayos pa ang itsura mo. Pagkatapos, ako rin lumabas ng kwarto. Kaya, paki-explain lang. Sa loob ng ilang minutong yon, ano bang pwede nating magawa? Sabihin mo nga. Sige nga. Ano naman kung maikli lang? Huwag mong kalimutan. Anong nakakatawa? Buntis si Shin yan, di ba? Sakto ang oras. Ang sinabi mo, isang insulto sa akin. Ayaw na makipagtalo. Tingnan na lang natin ang pangalawang video. Pagkalis mo ng umaga, gabi na, magkasunod kayong pumasok ni Du Jingteng sa room 999. Kauna-una siyang sumunod. Umalis kayo bandang 12:00 ng hating gabi, mahigit 12:00. At ang oras na yan,
saktong inaasahan ng conception date mo. Kaya ngayon, sasabihin mo pa rin ba na anak ko ang dinadala mo? Tama ba? Hindi totoo yan. Paano niyo naman natitrace ang ganyang ka-eksaktong lahat ng to? Haka-haka mo lang. Oo, ang mga hospital ngayon, limitado lang din ang kaya i-confirm. Estimate lang ang due date. Pero ako, iba ako. Kahit pulso lang, malalaman ko agad ang totoo. Tinutukoy kong oras na pagbubuntis mo. Kalokohan yan. Imbento mo lang yan. Hindi ako naniniwala. Kailangan pa bang may mangyari bago ko maniwala? Sige, kung ayaw mong umamin, pwede tayong magpa-DNA test sa hospital. Gusto niyo bang gawin yun? Lin Xiao, alam mo namang delikado yun sa bata. Paano kung sakaling anak mo talaga yan? Ayaw pa rin tumigil sa palusot? Sige, sasabihin ko sa inyo ngayon, kahit pa ituloy natin yan, ang DNA o ano paman. Wala akong kahit kaunting kaba, kasi ang batang yan sa tiyan niya. Imposibleng akin, hindi ko anak yan. Akala nyo ba na dahil pinadelete nyo yung mga CCTV kay Duziteng, may sarili kayong kopya? Ligtas na kayo? Napaka-inosente nyo naman. Sabi nga nila, walang lihim na hindi mabubunyag. Kung ayaw mong mahuli, huwag kang gumawa ng masama. Nilagyan mo ng gamot ang inumin ko at dinala mo ako sa hotel room. Plano mong pagsamantalahan ako. At nung hindi mo nakuha ang gusto mo, pinalabas mong may nangyari sa atin. Ginamit mo ang pagbubuntis para takutin ako. Lahat ng ginawa mo, krimen na yan. At sa kapangyarihan ng pamilya Lee, lahat ng legal na paraan, gagabitin namin para siguraduhin makukulong kayo. Lin Xiao, maawa ka. Maawa ka sa amin. Huwag mo kami pakulong. Patawarin mo kami. Hindi na mauulit. Nadala lang ako ng tukso. Pakiusap, patawarin mo na kami. Kahit ngayon lang. Pagkatapos yung takutin pati magulang ko, pinilit nyo siyang magbigay ng paliwanag sa inyo. Sa sobrang kapal ng mukha ninyo, kulungan talaga ang bagay sa inyo. Nakikusap kami, patawarin mo na kami ngayon lang. Hindi na mauulit, promise. Lin Xiao, nangangako ako. Hindi na ako lalapit manggugulo. Patawarin mo na ako. Sige na, Lin Xiao. Kung sabihin niyo lang kung nasan si Lolo, pwede pag-isipan pa namin. Xiaoro, hindi ba sinabi na namin kung nasan si Lolo? Siya ay nagpunta sa ibang bansa. Wala kaming alam kung nasan siya. Puro kayo kasinungalingan. Na-check ko na lahat ng security footage. Pati mga tala ng mga lumipad papunta sa ibang bansa noong mga panahong yon. Wala raw ng pangalan ni Lolo Liu. Baka nagpunta lang siya sa isang foreign city. Wala talaga kaming alam. Kung ayaw niyo magsabi ng totoo, ako na magsasabi para sa inyo. Si Lolo Liu, kasama niyo nagpunta sa kumpanya para palitan lahat ng impormasyon. Pagkatapos nun, bumalik siya sa bahay nila Liu at mula doon hindi na siya lumabas. Imposible yan. Nagbakasyon siya. Hindi siya nagstay sa bahay. Kayo, tinagan niyo ba si Lolo? Hindi kami ganun. Hindi namin magagawa yun. Lolo ko rin siya. Paano namin magagawang itago si Lolo? Bibigyan namin kayo ng 3 araw. Pag hindi niyo pa din sinabi kung nasan si Lolo Liu, ako mismo magpapakulong sa inyo. Ako si Lin Xiu yan. Tayo na. Lin Xiao! Ma, anong gagawin natin ngayon? Kasalanan ng babaeng yun. Lagi niya sinisira ang plano natin. Oo, siya talagang dahilan. Kung hindi dahil sa kanya, kasal na ako sa Lin family. Pero ngayon, siya ang may hawak na ebidensya. Anong gagawin ko, Ma? Ma, hindi pa siya gumaganda kasi buhay pa ang lolo mo. Oo nga. Halos sigurado silang nasa bahay si Lolo. Anong gagawin natin? Sinyal, wala na tayong pag-aasa. Tumakas na lang tayo. Pumunta tayo sa ibang bansa. Kapag nakuha nila ang matibay na ebidensya na tayo ang dumukot kay Lolo, tapos na tayo, wala na tayong kawala. Hindi. Ayokong tumakas pa alis ng bansa. Kahit mamatay pa ako. Isama ko lang sa hukay yung babaeng yan. Baliw ka na ba? Hindi mo ba narinig si Du Xiao? 10 bodyguard, hindi siya kayang kapatan. Tayo pa kayong 2 babae. Paano natin siya lalabanan? Si Lururu lang yan. Sigurado akong may kahinaan rin yan. Wala pa rin tayong nahanap na ebidensya o dokumento. Lahat ng impormasyon tungkol kay Sir, mula nang bumalik si Lolo Liu, nasa bahay nila, putol na ang lahat. Pati mga kasambahay sa Liu family, ang tatapang ng bibig nila. Wala tayong nakuha kahit anong useful na info. May napansin ka bang kakaiba? Doon sa Magina? Nasa bahay lang sila nitong mga nakarang araw. Hindi sila lumalabas. Pero itong si Du Zitong, dumalo sa Liu family kahapon. 3 oras siyang naroon. Tutukan mo ang galaw nilang lahat.
Kapag may kakaiba, report mo sa akin agad. Opo, sir. Ano na naman itong binabalak nila? Hello? Sharoro, bumalik si Lola. Gusto ka raw niya makita. Sige, sabihin mo sa kanya. Pauwi na ako ngayon. Ma, kumusta? Pumayag ba siya? Pumayag siya. Ayos. Ngayon, pagbabayarin ko talaga siya. Sige, bababa muna ako. Sigurado ka bang gagana talaga to? Han, hindi ko isusugal ang buhay nating lahat dito. Hindi to laro. Pero si Yuro, parang may kung anong itim na kapangyarihan eh. Dati, nagdala ako ng mga bodyguard. Lahat sila napaluhod niya. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin. Han, pag nahuli natin ang babae, pwede mo nang gawin sa kanya kahit ano. Walang pipigil sa'yo. Totoo ba yan? Seryoso ako. Nagdadalang tao ako ngayon, di ba? Hindi tayo pwedeng magsiping baka maapektuhan si baby. Pero ayokong nakitang nagtitiis ka, Han. Kaya kapag nakuha natin siya, ikaw na bahala sa kanya. Kahit ano gawin mo. Asin yan, ikaw talagang perfect na asawa. Walang kapalit. Sobrang mahal na mahal talaga kita, Han. Katapos ng lahat ng to, kailangan makalis na agad tayo ng bansa. Pag nagka-reaction na si Lin Shiwan, tapos na talaga tayo. Huwag kang mag-alala. Kompleto na ang mga passport at visa. Ayos na lahat ng kailangan natin. Mamayang gabi, aalis tayo kaagad. Salamat, Han. Yururo, this time wala ka na kawala. Ang weird. Bakit walang tao dito? Si Lolo. Lolo! Anong ginagawa mo? Anong binudbud mo? Siyempre, powder yun na pinulbos ng Wansoy. Naalala ko allergic ka sa Wansoy, di ba? Ikaw... Nasaan na siya? Sir, umalis po siya bago magtanghali. Hindi ba siya nagpunta sa inyo? Hindi maganda to. May nangyari. Hatid, hindi mo inaakalang aabot ka sa ganito, ano? Kayo pala ang may pakana. Loko niyo ako sabay. Para lang hindi ako manghina. Paano ka makakawala sa patibong namin? Kayo palang dumukot kay Lolo. Eh ikaw nga ni sarili mo. Hindi mo maligtas tapos si Lolo pa. Pero aaminin ko, ang tindi rin ng malasakit mo sa matandang yun. Ano ka ba? Lolo mo siya. Paano mo nagagawang saktan siya? Karapat dapat siyang tawagin kong Lolo? Ilang taon ko siyang inalagaan. Nagpakahirap para sa pamilya. Pinagawa ka bang kahit ganun? Pero dumating ka lang sa Liu family. Lahat ng atensyon binigay niya sa'yo. Dahil lang sa ganun? Kaya niya ginapos at ikinulong si Lolo? Ang babaliw niya na talaga. Oo, baliw ako. Eh ano ngayon kung baliw? Hawak ko na ngayon ang matandang yon. Buong pamilya Liu akin na! Pero kahit ganun, hindi ka pa rin nakakapag-asawa kay Lin. Tumahimik ka! Dapat ngayon kakasal kami. Ikukuha niya ako ng marriage certificate pero ikaw, bigla kang sumulpot. Inagaw mo sa akin lahat. Pero si Liu Shunwan, engaged na kami bago pa ako dumating dito. Bulag ka ba? Isa ka lang hamak taga-probinsya. Ano karapatan mong ipantay kay Xinyan? Deserve mo ba? Mukhang gusto niya talagang magkasakitan. Ikaw ang nagtulak sa amin dito. Kung nag-divorce na kayo ni Lin Shunwan, makakapasok sana ako sa Lin family. Lahat masaya sana. Pero ikaw talaga eh. Bakit ba kailangan mo akong kontrahin? Sige. Kahit mamatay pa ako ngayon, hihilahin kita pababa. Hay. Sa'yo na siya. Salamat, babe. Eto na ako, baby girl. Eto na si Daddy.
Putik. Baka siya mag-isang pumunta sa Liu family. Bilisan mo pa! Sir, ito na po ang pinakamabilis natin. Po kayong magalala. Magaling si ma'am sa laban. Baka wala na siyang problema doon. Magaling nga siya. Pero yung dalawang yun, hindi naman harapang lumalaban. Kasarang mapahamak. Kung ako sa inyo, nasa aeroplano na ako ngayon, hindi na ako nag-aaksaya ng oras dito. Sayang, ang huli niyo ng tsansa. Anong ibig mong sabihin? Akala mo pag-uwi ni Lin Xiuwan at hindi niya ako makita, akala mo hindi siya mag-aalala para sa akin? At saka, iniimbestigahan niya kayo ngayon. Nung pumasok ako sa Liu family, sa tingin niyo walang nakakaalam? Sigurado akong papunta na sila dito ngayon. Kung aalis kayo ngayon, may chance pa kayo. Xinyan, baka dapat umalis na tayo. Pag dumating si Lin Xiuwan, hindi na tayo makakatakas. O sige, mauna na kayo. Ako nang bahala kay Li Ruru. Don't worry. Sisiguraduhin kung tapos siya ngayon. Hindi pwede. Hanggat buhay pang babae niyan, hindi ako matatahimik. Babe, hindi ba nangako ka sa akin? Babae, simula ngayon, bibilang na tayo. Mamamatay ka na! Gaano pa katagal? Hindi ko rin alam. Nagloko yung GPS. Siguro mga 10 minutes pa. Eh bakit hindi mo ayusin? Pasensya na po sir. Bilisan mo. Nasa 120 na po tayo. Isagad mo na yung tapak. Sagad mo na daw. Okay, babae. Simula ngayon, bilang na ang araw mo. Sandali lang. Bakit? Tatakot ka? Kahit magmakaawa ka sa akin ngayon, papatayin pa rin kita. Hindi yan. Hintayin mo lang. Ano ba talagang gusto mo sabihin? Lasinggera. Ngayon na kita tatapusin. La, bakit ang tagal mo? Sorry, nahuli ako. Hindi agad kita naprotektahan. Okay lang. Tapos na ang lahat. Nakiyaw mo silang lahat? Oo naman. Umamin na sila. Sinabi nilang tungkol sa pagkidnap kay Lola. Dinala ko na rin sila sa ospital. Galing ka, di ba? Tawagan ng pulis. Mag-respond ng mga pulis. Yes, sir. Lahat, buntis ako. Ano? Totoo ba yun, Roro?